hindi po mapakalayan eh. Mabalin Mr. Chair, basta malpaslit jelo kami ako Mr. Chair. Okay, tadi basta sitigyan yung pag-yung ginito. Hindi ka po. Okay, ako is the Sir. Sir, natanong ko lang po yung sir, mga status mo ng activities sa AGIA. Papunta tayo sa patubig sa kayong paglilinis ng kanal. In the first place, alam naman na natin na simentado na lahat. Wala na yung nakikita natin na nag-grass cutter, naglilinis ng mga drum na puno ng basura. Ano na ngayon ang status ngayon? May punto pa rin ba? Yung paglilinis dyan, meron pa rin po ba ang punto yan? Spend na pre-irrigation na tayo? Meron pa rin po, Mr. Chair, dahil meron pong may bibigay sa amin ng subsidy para sa Giriring Canal at yung sa mga konting project naman na may bibigay na tulad ng sa iba po kasi yung CIA, yung Council Irrigators Association ng buong Mercedes at saka kasama na po ang Manilian na siya po ang nag-handle ng yung pagpapalinis ng mga kanal. At kung makikita po ninyo, Mr. Chair, na ang ating pong kanal ngayon ay hindi na po gaanong masukal ngayon dahil na medyo nami-maintain na po yung mga paglilinis ng kanal dahil ang mga irrigators natin na dito sa Mercedes ay 4. Meron po kami ibibigay na pampalinis ng tubig kanal at yung subsidy na ibibigay po ng NIA po. So, mapapayag ng mga isla sa draft. Hindi na mataba. How about dun sa, paano ba sir, yung mga newly constructed canals, yung mga illegally constructed na kanal. Alam mo naman yung sitwasyon ko dun sa, yung lupa ko halos ubus na, di ba? At we know very well na wala naman po sa mapa ng NIA ever since niya. Nire-reklamo ko yan. Ina-advise na po ni Ninong ko, patay na yung mga dating pinalitan yung dyan eh. Ipapasara ko yun para yung tubig dadaan doon sa talaga na registered na draft ng NIA. Itanamdaman po natin, kitang-kita po naman na Mr. Chair, na every time na pupunta ka sa amin, kung nasaan na yung tubig, lumadaan, wala na doon sa talaga draft na nasa mapa ng NIA. Nasa lupa ko na dumadaan. At halos maubos na yung palayan ko doon. Ang plano ko sa summer, kasi nung buhay pa si Ninong Indo, ano pa kasi pinagagawa ko, pati mo sa kanya, sa kanya. Wala naman sa mapa ng parailan yan. Wala naman nakikilamang doon eh. Kahit isang hektarya, walang pinapatubigan yun eh. Ginawa lang exit lang ng tubig eh, ang lakas. Ang malakas sumira. At pwede ko magsarahan yun kay summer para gawa tayo nyo ng remedyo para yung tubig dadaan ulit dun sa graph, yung original na graph doon. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay alam ko na po yan na hindi ko pa kasi masyadong problema po sa akin na bago po ako presidente. Pero sa gayon, siguro po titignan natin, Mr. Chair, yung original na plano ng NIA na yung sinabi mo, Mr. Chair, doon sa may yung draft kaya yung boy kasi lang na. Di ba yun yung original bumabagsak doon sa creek? Well, Mr. Chair, tuligas na kita, may note ko na yun, tuligas na Mr. Chair, kita gawin natin ang paraan yun para sa ngayon ay kung doon ang talagang ang original na yung kanal, eh wala silang magagawa dahil yung sa inyo doon parang palipit lang kumaday dyan, nagbalik na kasyahin. Palipit lang ang nagpasitiya ini, Mr. Chair, pero may sakin talaga, by always talaga sarahan mo rin, ubus na yung lupa ko eh. Yung pala yung lupa, mauubos talaga, walang lalim na yun, saka malaki. Saka yung last na question ko, yung mga bagong pinapatubigan ng solar pump, yung mga solar pump natin, irrigation natin, may mga bagong bukas na kanya rin pala yan, di ba?
Sinasali yung po ba sa akin? Sa listahan ninyo? Yung Napapatubigan. Saka may tulad sa akin, for instance sa atin, nakikita ko naman, yung iba doon, tapos pa. Iiyak pa rin yun, kaya abutin mo yun, may kapatubigan ako. yes, okay. Yung sa solar power po naman, Mr. Chair, ay kung bakit po doon sa dulo po namin inilagay dahil ang talagang pinapatubigan po yung mga talagang hirap po na magpatubig sa irrigation. At saka ang programa po ng NIA ay mas palawagan pa po ang mga hindi siya diyan ko lang talo lumaki kabilitan na matalo iya sige di solar di dalu bigay. Kasi di pa isang programa ng Mr. Chair di so kanibigay at solar na at palimit laing mali nayon iti number of farmers sa project di lista at piliya hindi ay hindi doon ang malasang sa kumpa. Saka observe kasi natin Mr. Chair from the municipality of San Mateo, Lugay, Cabanatuan. Kita natin yung mga vast area of Manila. Ang ganda yung mga playan dyan, di ba? Yung tatlong municipality na yan, kung kailangan hundreds of hectares na yan, natayo na ng mga bodega eh. So siguro yung isang objective, yung solar, irrigation solar, eh para i-identify yung mga lupa, mga taas na nilalagay ng NIA para mabalansin ang production dito sa Isabela, in region 2, in general siguro, para mabalansin kasi yung inapupak na mga malaking bodega doon sa Tuna sa Matapabatuan na inabihin mo kung how many thousands of cows na mawawala sa atin para ma-maintain yung food production natin, yung security. So siguro yung mga solar na gano'n, irrigation solar system ay para ma-offset yung loss natin. Hindi kaya gano'n objective nun. Yes, pero sa naman services, hindi pa naman masyado yung pagpugin sa akin yung sa yung farm sa gagawin rice field po. Hindi pa naman po masyado po dito dahil parang may mga hindi pa lang yata, parang wala pa yata dito Mr. Chair. Pero so far, in the province of Isabela yata, o sa distrito, Reyna Mercedes ang pinakamaraming namin dyan, 14 yata, if I'm not mistaken, 14 ang nakuha natin, nagbibigay ng sa ating niyo. Ang Mr. Chair, ang Reyna Mercedes, ang inauguration na natin sa tuwing dito, kasi kanina, meeting namin ay 10 buong Reyna Mercedes po ay 10 na solar pump saka dalawa yung dito sa Nagilan po. Dalawa sa Nagilan lang ay kasi yun, sige po sir, yun lang ang problema ko dahil solusyon na natin yun, hindi lang naman ako makikinabang doon. So far, patuloy kami yung nasisiraan na doon eh. Si Phil mo, ako sa si Mr. Raman. Okay, noted po, Mr. Chair. Kaya sasabihin ko po sa niya po yan. Saka illegal naman yun talaga. O illegal naman yun talaga. Pag clearance ko kasi yun, baka it takes 10 years bago bumalik yung dating itsura niya. Baka hindi lang. Lalim na eh. Lalim po yun, Mr. Chair. Malalim na. May isang nabulong sa tingin ko. May kakatunan. Ito po ang tinanong. Basta po, hindi yun eh. Pero nagpapit na naman ng JD. Ipon-post na ni Jay. Sinarahan na ni Jay. May ibang Mr. Chair na maganda na wala siya po mismo masipanin na siya po presidente na ito yung aral po yung pre-Mr. Chair. I-work nito, noted po nito. Okay, before nabanggit mo na sa akin noon, baka pwede natin budgetan ng simintuhin natin, pero imposible na yata pa rin, malalalim na eh. Kung simintuhin ko pa yun, talaga parang river control na mangyari doon. Sige, yun lang sir, sakali masolusyonan natin by this coming summer. Thank you. Okay, maraming salamat. Dr. Esteban and Mr. Fabiano. At pwede po naman natin ang ating kararating na Centro Reyna Mercedes Irrigators. Wala pa po siya. Ay, wala pa. Kala ko siya.
administrative, yung RM 2 and 3 regulators. Mr. Meron na rin po kayong mga farm machineries na natanggap po sa ating pong gobyerno. Mr. Chair, pinalulungkot ko po na sasabihin ko sa inyo na ang RM 2 and 3 ay ako po ang bagong presidente na sumalpak po ngayon. Wala po kaming heavy na binigay ng gobyerno na machineries po. Pero nag-apply na rin po kami. Natapos na rin po namin yung RCEP, tapos pagpapas na rin po kami ng feedback para sabihin ay sa makasakaling mahabol natin yung mga traktora at saka harvester po. Okay po. So, part of present, wala pa po. Wala po. Okay. Sa Senador Delegators, meron na po ba kayo natanggap mga dole-out o grants na bigay ng ating gobyerno? Honorable Mr. Chair, meron na po kami machineries na isang harvester, yung rice harvester, yung reaper, saka isang tractor na rotavator, Mr. Chair, at saka dalawang hand tractors. Meron na rin po silang ibinigay na bagong disc flow para sa mga yung kumbaga Mr. Chair, pagbukat hampay na nataltalo na kukuman ng tigamit natin. So it's good to hear po, Mr. Ramos of Senador Delegators, na marami na po kayong natanggap na mga dole-out o grants ng ating pong gobyerno. We expect na ang mga yan po ay higit na makakatulong sa ating mga kababayan upang sila po ay makatipid. Lalo na ang buhay ng panahon na ito na talagang ang mga farmers po dito sa ating pong bayan sa buong probinsya ng Isabela ay lugi po sa ating pong mga gastusin. Dahil napakababa ang presyo ng pagbenta ng aking mga produkto. July pa lang, napakababa na ang presyo ng palay ng mais. Ako po ay nagtataka. Bakit napakadilim yung response ng ating gobyerno? Hindi mo nila sinulusyonan agad. Hindi pa po tayo nag-aanon, mababa na, pero walang responde, walang ginawa ang ating gobyerno. Ngayon, patapos na ang ating pag-aanin. Ngayon pa lang sila nagbibigay ng kanilang mga proposal na mataas daw ang presyo ng bili ng palay, ng mais. Pero ano po ang naging resulta? Ang sa ngayon po, we will consider it scrap ang mga yun. Kasi hindi po napakunaraman ng ating mga kababayan, lalo na po ang mga magsasaka. So sana sa susunod na taon, magiging maayos na po, stable na po yung presyo ng ating mga produkto, ng produkto. At in-encourage ko po ang asosasyon ng mga irrigators dito sa Red Mercedes na yung mga charges nyo po sa inyong paggamit ng mga makinarya sa inyong pong mga nasasakupan ay sana huwag masyadong mataas upang makatipid ang ating mga kababayan. Yun lamang po, sa tip. Thank you, Honorable Alabay. Sa mga Kapitan Henry. Mr. Chair, may nahin po. Kanya, ijay dangan na iisak sa kupik ng barangay. At dati na alaming masinari sila. Ngayon, tumawang tayo. Ore kanya, kurang tayo, Mr. Chair, kaya ijay nga masinaris. Tapay namin takurang tayo. Madlaw ko ito kasi yung krisis na nung tiyempo titudo, wet season.
in pagbagyo. Jay kung ang tatlay Mr. Chair nga awan timayak niya mayaban at kikid na ito'y at dati machineries na combine harvester. Gapota nalakang harap ay produkto. Ijay na kami, ijay niya kurkurang kanyami na IA iti gamit. Iso nga nakunak ang kurang pa ita numay ka po ti customer tempo talaga wadag tikwa na kami iti asig ganda. May kas na kanya iti parte may samit niya combine na harvester. Ampay nalpas di lugar ko. Ang kung makuhaan ng iti farmers nga natuma. Ijay nga malumisok iti produkto na. Iso nga dawatin mi, Mr. Chair, Apo Vice Mayor, sapay kumata iti CIA, bawat IAT na Mercedes, manayo ng pilot ang machineries kuma numawal-walin. Diyan lang Mr. Chair. Okay, itas ti paliwanag po ang kapitan. Tapos naman tayo talaga na ako murang na talaga. Kami, nung napintas si Jempo, napintas si Pagay, nagatuwa po masuprit di barangay tayo. Kasi itagta po wet season, kakaasin hindi kakagawin yung farmer na ang pilipiro hindi masinari saya kasi di Pagay tata. So nga nagatubururay na farmer. So nga naman minsan sampai tumata ma-approval begitu yung programa niya iti audition nyo nung mga tulad kayo kay iti Graduate of Farmers iti Mercedes. Okay, Apo Esteban. Last question, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po ba sa'yo nakapag-propose doon naman sa facility na yung mechanical dryer, no? Puro traktor yata yung lumalabas na natin yung dryer sana maganda. Mr. Chair, dati kailangan IA, santo kindangan, at dati mechanical dryer. Yung lain, hanga latest na machine na ako, manual, kit nagrigat kailangan titaw. No, ag-dryer pa, walang tao, masapol mo. Mga road yung agbaliktad, awan dito. Kasi kung solar ang ginagamit natin ngayon, yung epekto na ng climate change, parang nag-varies. Nag-iiba na kasi yung rainy season, naging dry, vice versa na eh. So siguro ang pinaka-invest sa atin, tinitignan yung mga bumibili rin, yung quality eh. May labas natin yung buwan, may iwi natin yung mga produkto natin, pero yung quality, pagbasa. Unlike kung kompleto tayo siguro ng mechanical dryer na rin yan, kahit isang buwan na, salpakan lang, kahit hindi pa dryer, at least naman lang nabawasan yung moisture content, hindi masira. So siguro, kung may mga proposal siguro na ganyan, makakita po ng ating pamahalaan na Department of Agriculture, yun ang i-provide nila. Kasi yung technology is always advanced naman eh. Yung sabi ko, it means 1 hour na lang babaliktad ng oras. Siyempre, yung technology tayo, siyempre i-improve nila yan. Siguro one of these days, makakapagdala sila ng ganyan. Kapag develop sila ng machine na makakagawa ng 1,000 at the same time. Okay, thank you. Okay, Mr. Ramiano. Nice. Mr. Chair, kahit kumat nga i-contact medyo 1.0 RM sentro,
Iti at nga machineries na lang dayjay at traktoralan ako dito Mr. Chair. Iti at nga machineries na iti RM. At iti may tulong yun Mr. Chair at uribay ko ng tatay, mapainang-paingan niya Mr. Chair na karubata nga turog, dangan dito ini, malalatang tugi, grande, bilyador, masagsakupat na iso ka dati mo balik nga may tulong Mr. Chair at dito yung siguro naman hindi baga sa pagbigas na kita patulungan na hindi man nalo ni Jai na barangay. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Mr. Fabiano. Siyempre, orin ako karupata kita datoy di konseho amin na po nga pagsayatan no approve ng ito papers din naman napintas ako iti pamalaka kit no dito papers siya po kit pasado na kami datoy na po vice mayor kita lalo ako iti farmer na talaga nakakaas iti farmer na talaga na so maganda lang ako Fabiano ito'y sinadaan iti konseho niya na tumulong ang nandun na iti farmers. Thank you, Sir. Yung concern pa ni Mr. Ramsey ng sa Senador, yung concern din po sa daan sa irrigation po. Kasi ano ba siguro, kailangan po ng gravel or cemento na lang. Sir Ramos, pwede naman niya may program po ng IA, yung nagsisimento po sila sa ibabaw ng irrigation. Di ba mayroon po? Yes, Honorable Mr. Chair. Kung masasagot ko sa Mr. Chair, mas mabuti po. Pero kung pansamantala, kung di pa po agad na may bibigay Honorable Mr. Chair, kahit na grabe rin lang ito muna. Siguro ako rin po yung Sir Ramos, gawin yung pinaka-request sa IA para makasakali na kami organ na kami pong NIA, National Laborers Association. Mga clarification lang po sa dito po sa sinabit niyo pong FS. Ako kapitan at saka si Mr. Ramos na nabanggit niyo po kanina na meron po kayong mga machineries. Ngayon po, nakikita ko kasi dito sa FS niyo po, may nakalagay po dito yung grants and donations kung saan pag tinitignan po yung dami ng inyong pong makinarya ay maabot po siya ng milyon. Ngayon, bakit po hindi po nakalagay dito na na-report po yung ano bang standard po dito? Doon sa paggawa po naman yung pong financial statements. Yung cost ng makinarya na bibigay po ng ating pong kagawaran ng agrikultura. Mr. Ramos. Thank you very much, Honorable Mr. Chair. Yun pong mga makinaryang dumating po, bali nung kami po ang naitalagang mga opisyales po ng Senador, meron na po unang yun sa makinarya. Kaya yung mga records, Honorable Mr. Chair, ay hindi po namin file o nakuha sa dating mga opisyales, Mr. Chair. Opo, naiintindihan po natin. Pero siguro ay suggest kung ilang taon na po yung pong makinarya, meron po tayong tinatawag na yung amount of depreciation. Kasi makinarya po ito ay nag-depreciate from the original cost. Then meron po talaga tayo yung depreciation value. Siguro, ewan ko kung paano yung standard ng inyong pong paggawa ng financial statement. Mr. Ramos, kailangan taon po yung ito pong IA association.
aming IA noong year 1992, Honorable Mr. Chair. May 18, 1992. 1992, Mr. Chair. 92. Pero yung mga lahat ng mga makinarya na binigay po ng gobyerno ay napapakinabangan pa. Functional po lahat. Yes, Mr. Chair. Kasalukuyan po ginagamit ng mga kasamahan po namin ng partners. Okay. At yung mga cost of financial statement po, sisigapin po namin na may aayos po namin, sir. Siguro ito yung medyo, kasi pagdating sa isang association o organization, ang isa sa mga pinakamaselang tinitignan yung pong financial position, yung financial statement ng isang organization. Lalo na sa inyo po may mga involved din na mga... So kay Kapitan Henry. Yes, teacher. Kap, nakita ko kasi sa FS din ninyo, yung narinig din po namin kanina, yung dami ng mga makinarya na meron na po yung pong association, IA association. Ngayon, nakita ko nga po dito, yung grants and donation ay supposed to be, nakalagay po kung magkano po yung makinarya, yung cost. Yung kung magkano iti kalor na, di makinarya. Wala pa kasi nakalagay. Kaya tinatanong ko po kung bakit hindi po nakalagay. Nakita dalawa namin Mr. Chair. Anyway, habang tinitignan po ni Apo nung Dangan Irrigators, bigyan po natin ng Mr. Chair ng pagkakataon po ng ating Centro RM Irrigators. Nandiyan po ang kanilang pangulo, si Mr. A.G. Bautista. Magandang hapon, Mr. Bautista. Paliwanag po itong Centro Mercedes Irrigator Association para masagot po yung para po sa inyong accreditation. Okay, sige. Mr. Kerry, pasensya rin nabati na dyan yung kasi tayo sa basahin lang ng Mr. Kerry, di RM Centro. Di RM Centro, saksakupin na iti Tamlungan, Labinang Grande, Labinang Pequeño, District 1 and District 2. At iti area ng 79.932 hectares. The number of farmers na 86. Dahil Mr. Chair, iti RM Centro ay. Okay, thank you. So, tatlong barangay upat di sasagupin di Centro Reina Mercedes Irrigator Association. Nawala na yung kagabi ko. Bubasa na daw. Lima Mr. Chair, lima. Ay, Talungan po. Talungan, Labinang Grande, Labinang Pequeño, District 1 and District 2. Lima po ang sagot ng Centro Mercedes Irrigator Association. So, sana po yung tabi ko? Nawala na yung okay, approvise. Pero may tanong po ako. Mr. Manny, hindi ako nagtataka na magkapit bahay kayo ng aking honorable chairman.
dahil pareho kayo kayo. Pero ang pinagtataka ko lang, mas malakas pa ang sikat ng araw sa kanyang bahay dahil mas grabe ang kanyang pagkaitin kaysa sa'yo. Pero anyway, so nagpapasalamat pa ako sa services ng ating mga irrigators. Dahil hindi man po ako magsasaka, ako po ay nakinabang ng dami sa inyo, lalo na nung ako ay bata pa, dahil madalas ako maligod dyan. At maraming kaligayaan ang inulog niya sa akin. Okay. Kung wala na pong tanong, ako Galapay, ako Marangan, ako Kutarang. At maraming salamat po sa inyong pagdalo sa committee na ito. Sana at mapruban po ang ating papers para po maka-credit po ang inyong mga papel at makakuha po tayo ulit ng ating may pahabula. Mr. Chair, dalam kasi na Okay, sige po. tangan ay anday sakop ni Luna. Saan na yun? Isabela. Kahit ni mahala iti Reyna Mercedes Mitlayan. Around pa ito Mr. Chair. Mga 50 hectares. Kaya 181 hectares, Mr. Chair. Sakop iti Reyna Mercedes. Dahan ay Yung mga natamnan na po kapitan ng balay. Saksakubin iti dangan. Dangan Ti Eriana. Di location na kung Reyna Mercedes. Sino yung magsasaka dun sa sakop ng dangan? Taga-dangan, taga-luna? Tidak duma Mr. Chair kita Tagaluna, taga-tibit ng Mercedes dito. Okay, alam niya po Galapay. Yes, Kap, ano po ang inyong basihan? Bakit nasabi niyo po like, yung lugar na yun, yung lupang yun, ay sakop po ng Reyna Mercedes? Ano po yung kumatay yun? Gusto nga rumrumuang na Reyna Mercedes kailangan sa kita. DJ nga area, Mr. J. Sino po ang nagsukat ka? Di Taganiya. Taganiya. So, na-check po ba kayo sa mapa natin dito sa assessor? Nagpa kayo na in referring that ang concern yung Kap, iti mapa tayo sa Mercedes? Hampay, Mr. Chair, gusto nga inalak na ito ng daway nga imbagat sangwanan yung Mr. Chair. Tulungan da kami no weekend mabalik. Well, Kap, iti konsero, iti Reyna Mercedes, kit sinadaan launay tumulong kada kayo iti amin na masaksakupan iti Reyna Mercedes. Kanya lang ang pinakamaganda po siguro Kap, mag-inform po kayo, mag-inform po kayo sa municipal assessor's office sa zoning natin kung ano po saan po yung magiging boundary. Then pagka-identify po natin at talagang sa Reyna Mercedes, ang konsepto ng bayan ay lagi nasa likod po ninyo. Okay, Bro Esteban. Pare, di po ba yun yung nag-postulate the time of Servo nung na-resurvey yan? Na Luna,
That's why tumasa ang ira natin doon during the time of Sirko, kahit dun sa resurvey na naroon. Kung resurvey yan, may cars, 100. Ito ang discuss niya. Parang yun na. Kung may resurvey yan, sabi ko po, Mr. Chair, mga kapag niya, ito mga Ejo, mga report. alam mo ni Ma'am yan, alam mo na ni Mayor yan. Anong reaction Mayor tungkol dyan? She was the Vice Mayor before eh. Nung na-resurvey yan eh. Ang na may... So far hindi pa po niya alam na nasa atin na yung area na yan. Hindi pa, Mr. Chair. So siguro ibang usapan to, no? Hindi na accreditation ng CS to. Ano guys? Kaya ibang usapan po ito sa boundaries na ito Hindi na po sa CSO ito, ano? Agree na lang natin sa committee. Ano, mga kapatikan? Kung boundaries na yan, ano? Kagaya ng boundary ng Nagpag-Pequeño and Dangan. Diba? Ako kita? Yes. Ano na lang po, kasi accreditation po ng CSO ito, ano? Okay. Wala pong mali po pag-blessing po isa ko sa inyo po. Yun po ay sa taniman ng aray na. Anyway, sabi ko na kami kung jail, i-refer na lang po sa Committee on Laws and Ordinances regarding sa mga boundary disputes. Thank you, Mr. Chair. Okay. Meron po pong tanong sa mga kasamahan. So guys, at ngayon po ay wala na po. Sige, mga kapatid, hindi grabe dito tayo na di relasyon di Mercedes di one kita survey identity iti sinurvey ni tanang ipasa pati di solusyon iti kini mayora tata iti 2030 tinawagan na ma-survey DJ mabalik nga mag-gravity iti kanal dahil iti road kanal. So dito upat nga IAs nga dahil tata so nga na-approve adyak mo na kasabot pa nakapuna balik nga bayadan ko tulungan na kami ng may pilihan na nagdakin siguro yung budget na mas pilihan ng Mr. Chair. So nga sa pagkuhan na matulungan na kami dito talaga di problema may di road di irrigation talagang abot-abot narigan mo talaga marigrigan na nagiging ako farmers nga mangi buwan nagiging produkto na. Saan po yung area po? Halos lahat. Dangan meron pong sa main canal, tapos mayroong lateral. Sa kanan 2 and 3, Your Honor, di skulahan nga ganituro kini Boyeng Santos. Dijay ko talaga nga rapro dahil na muna na di bunga, di irrigation ni Jake tagkas jeno pa, di bunga na. Iti senador, di senador iti manimod iti nampak ko gagigan ay talungan. Isutin na survey and then di area sentro manipod ijay talungan nga pababajay Murdones. Your Honor, yung ijay kong hanpay nga na sentiment ko ijay hanpay ko pulos nga na sentiment na ikanti katulad ijay yung District 1. Pero meron na po kayong resolution kanina, Mr. Ray Fabiano, na naibigay meron sa na po, NIA. Your Honor. Pero wala pang response.
wala pang response sa amin, pero na-solve na po, Your Honor. Ay, yung lang problema namin, baka kung sa babayaran sa buong RMC po kasi siya kasi ang mag-shoulder doon. So sa CIA, kasi yung IA sa CIA. Ano po yung babayaran na tinutukoy niyo po, sir? Yung sa Graba, Your Honor. Ang resolution namin po kasi doon ay hihingi sana kami ng Graba sa ating pong bayan. At yung dump truck ng NIA, siya na po ang magkarga na yun ang tulong ng NIA sa amin. Para sa gayon ay yung mga dump truck ng NIA, siya na po ang mag-grabe. Mag-grabe na po yung graba, ito na lang po sa quarry po ng Rio Mercedes. Okay. Mr. Infemiano, ang appropriate na mag-decision dyan ang ating pong local executive. Walang iba po kung hindi ang ating mahal na mayor. So, na-refer nyo na po yan sa ating pong local executive, sa ating pong mayor po. Yes, Your Honor. Hintayin nyo na lang po ang response. Anyway, nagawa nyo naman na po ng resolution na naipasa po sa NIA. Alam mo naman natin na hindi naman lahat ay magkasabay-sabay. So it takes time talaga. Hintayin po natin yung response. So, yun lang po, Mr. K. Okay, maraming salamat, Mr. Infemiano sa NISP Nalabay. So, kung wala na po, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa committee na ito. Committee on CSO. Sana maaprubahan ng ating mga accreditation papers nyo. So, declare ko na po ang ating committee on CSO is adjourned.